Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Meron na naman akong ipapakita sa inyong secret kasi itong sensor na to, hindi nyo makikita basta-basta at kung makita nyo man siya, hindi nyo alam kung ano ang trabaho niya. So syempre, doon sa mga hindi naman mekaniko. Pero malamang yung karamihan ng mga mekaniko ngayon, lalo na yung mga kabataang mekaniko, malamang alam nila yung sensor na ito at napaka-importante po nun. Ngayon mga kapatid, narito sa harapan ko itong Nissan Terra, no? Modelo po ito. Ito po ay may history ng collision. Galing ito sa bangga. Ngayon, ginagamit na ito ng may-ari, kaso ang problema niya, kapag daw po umuulan o kaya mabasa lang itong bumper niya dito, ay nawawala daw po yung aircon. Ayan. Medyo malaking isipin yun para doon sa may-ari. Kaya kapag umuulan, hindi na lang niya inilalabas itong sasakyan na ito. Halika RJ, tanggalin mo tong grills. Pero RJ, ito, ayusin pa pala natin to. No? May mga ididikit pa tayo. O yan si RJ, yung aking promising na mekaniko. Bata pa pero magaling na. Okay, kung mapapansin nyo po dito, ayan, mamaya i-close up ko to mga kapatid. Ito, yung bumper na dati ay kulay red. Yan. Napalitan na po kasi ito ng bumper kasi nga po ito ay bumangga. So kung mapapansin nyo rin, meron akong manifold gauge dito para sa aircon. Kasi itin-troubleshoot ko po ito at inaalam ko kung bakit kapag umuulan ay pawala-wala ang lamig ng aircon at mainit pa ang buga nito. Nung ito po siguro ay ginawa, dahil nga ito ay nagaling sa history ng bangga, hindi niya ngayon naibalik kung saan nakaposisyon itong sensor na ito. Ito po, tignan nyo po. Okay mga kapatid, bago ko ipakita sa inyo yung sensor, ipakita ko muna sa inyo na itong Nissan Terra pala ay meron din siyang oil cooler dito sa automatic transmission. Ayan. Kaya yung mga nag-iisip, tama ba yung sinasuggest ni Autorans na maglagay ng transmission na cooler para sa inyong mga automatic transmission? Ito po original na nasa Nissan Terra. Ayan. Meron siyang cooler talaga para sa automatic transmission para hindi nag-overheat. Tignan nyo mga kapatid, sa laki po ng unit na ito, kung yan ay automatic transmission, talaga may fluid na nagiinit, kailangan mo talaga ng additional na cooler. Ngayon, ito na mga kapatid, ipapakita ko po sa inyo kung nasaan yung mahiwagang sensor na yon na kapag umuulan ay nawawala yung lamig ng aircon. Nung tinanggal ko po yung grill nito, at doon ko nga po hahanapin yung mga sensors na importante na apektado ng mga issues, no? Nakita ko kagad mga kapatid, ito, halika camera woman. Nakita ko kagad yung kanyang MAP sensor, MAP, Manifold Absolute Pressure Sensor, ay nandito po at ano lang siya, nakahang lang dyan, nakabagsak lang dyan. Dahil kapag yan ay madalas nagbabibrate, pwedeng mabunot yung hose papunta doon sa intercooler at magkakaroon ka ng low power. So yung mga naka-Nissan Terra, ang inyo palang Manifold Absolute Pressure Sensor ay nandito po sa ibaba. So kapag kailangan yung isiya'y hanapin, kung kayo ay magkaroon ng low power, ito lang po yung Manifold Absolute Pressure Sensor. Ngayon, ito na mga kapatid. Nasaan yung sensor na apektado na kapag umuulan at pinapasok ng tubig, ito, yung portion ng bumper na to, ay nawawala yung lamig ng aircon. Yung sensor po na yon ay outside temperature sensor. Ito po yung sensor na yon mga kapatid. Ito, tignan nyo. Halika rito, camera woman. Ayan naka-ano lang po dito. Nakasampay lang dito, nakabagsak lang dyan. So kapag pumasok ang tubig dito, pag sumalubong, umuulan, sumalubong ang tubig dito, papasok dito, ayan, mababasa ngayon itong sensor. Itong outside temperature sensor. Ngayon, ito pong sensor na to ay magse-send ng data doon sa HVAC, doon sa heater ventilation air conditioning system. Ngayon, kapag siya ay nag-send, halimbawa, umuulan, lumamig, dahil nga siya ay nababasa ng tubig, ang masesense ngayon ng sensor na to, magsesend siya doon sa HVAC na malamig. Kaya ang mangyari, hihinaan din niya yung settings or mamamatay yung aircon mo. Isa po yun sa pwedeng maging issue niya. Kaya po, ang sabi ng may-ari nito, sir, kapag umuulan at nababasa itong harapan, o kaya kahit hindi umuulan, pagka daw sila ay may nasa lubong na kung tubig man or kinarwas niya yan,
nawawala po yung aircon. Nawawala ng lamig. So ito na po yun. Ito. Dahil nga po sa ito ay bumangga dati, kaso nasira na yung pinaka mounting nito, clip. Ayan, ito putol oh. So yung mounting clip na yan, dapat dito po yan nakapwesto, ganun. Ayan. Kaso, sira na, kaya ang gagawin ko dito ay i-cable tie ko na lang yan dito. Hindi siya pwedeng nakababa dito dahil mababasa siya kapag nga po umuulan or kung sakaling halimbawa nagkarwas ka, pinasok ng tubig tong area na to, no, mababasa siya. At yun po ang epekto nung nawawala lamig ng aircon kapag ka umuulan. So ito yung outside temperature sensor, napaka-importante po niyan. Dahil dito po sa dust mo, makikita mo po yung temperatura sa labas. Makikita mo talaga yung ambient temperature. Kung malamig ang panahon, kung nasa Baguio City ka, or kung nasaan ka man, lumalabas doon sa gauge, papakita ko po sa inyo yan, kung gaano yung temperatura sa labas at iba rin yung temperatura doon sa loob. Yung temperatura sa loob, yun yung settings mo sa yung air conditioning system. Ngayon, dahil sa ito po ay bangga, ipapakita ko rin po sa inyo yun pong yung airbag niya doon sa steering kasi nag-deploy na po yun. Ito mga kapatid, hirap na hirap akong tanggalin to kanina. Kaya kung mapapansin nyo, ito po, deployed na yung airbag nito. Ito nga yung pinakagitna niya, no? Ito po, tingnan nyo. So kung paano to nag-deploy, hindi niya talaga sinira itong cover. Ito yung talagang nasira, oh. So siguro, kung ito ay talagang matindi yung aksidente, baka hindi nakatulong tong airbag eh. Kasi kung tutusin, dapat sinira niya to. Parang hindi siya masyadong gumana ng maayos, no? Okay, hindi bale. Ipakita ko lang sa inyo kung paano rin to kinakalas kasi napakahirap. So kailangan mo ng mahabang screwdriver. Ito po, no? Ipinapasok yan dito sa gilid dito. Ayan. So pag ipinasok nyo na itong screwdriver na yan, itutulak nyo po ito. Ayan. Kita pa to, Jamie? Ayan. So pag naitulak nyo yung alambre na yan, yung pinaka-spring, no, yung pinaka-lock, hihilahin nyo ng ganun. So sa kabila naman, ganun din. Ayan. Itutulak nyo rin to. Ngayon, ito, sumusuot din yan dito, may butas yan sa gilid. Yun. So pag naitulak nyo isa-isa, angat, dito rin itulak nyo, angat, tapos paangat na ganun, matatanggal nyo na. Although ito, meron pang alambre ulit doon na itinutulak. Pero ito naman ay kapag inangat mo ay matatanggal na. Ngayon kung bakit ko ito tinanggal mga kapatid, ito naman ay may busina pa. Kaso nahihirapan yung may-ari nito na kapag ginagamit niya yung busina, minsan wala, minsan meron. Ito po yung sa busina. Kaya pag ito po idinikit ko dito sa ground, ito po ay bubusina. Ayan, bubusina po siya. Dahil ito pong wire na to, nakakabit siya dito sa terminal na yan. Ayan. Ngayon ito naman, kapag dumikit itong mga terminal na to, ayan, dito sa tanso dito, tinutulak mo, bubusina yan. Ngayon dahil sa ito ay nag-deploy na, deployed na tong airbag na to, nagkaroon na rin ng konting pagbabago, itong housing na to, kaya titignan ko, gagawan ko ng paraan na magkaroon ng magandang contacts, no? Dito, sa tanso, may tanso kasi dito eh. Para kapag ka itinutulak niya, ay hindi papalya yung busina. Ayan, oh. Hindi siya papalya. Ngayon, medyo mahirap kalasin to. Kaya dapat todo ingat din kayo dahil kung buo pa ito. Ito, kanina habang kinakalas ko, okay lang. Deployed naman na to. Hindi nasasabog sa mukha ko. Kaya pagbukas ko kanina, hindi na rin nakakabit ito eh. Oh. Yung connector ng yung socket para dito sa airbag. Hindi na siya nakakabit. So ito ay wala ng airbag. Kaya dapat ang may-ari nito ay todo ingat na kapag siya ay nagmamaneho. Kulang na siya ng safety feature. Ngayon doon malamang tinanggal na lang yung ilaw doon kasi hindi na umiilaw yung airbag doon. So ganun lang po mga kapatid. Ipinakita ko lamang po sa inyo to. At dito palilipatin ko yung ating camera woman. I-start ko to. Ipapakita ko sa inyo yung sinasabi kong temperatura. Yung outside temperature at saka yung dito sa aircon. Ito po kasi ayos na. Nung nakita ko yung yung sensor na yon, ito sigurado malamig na rin yung aircon at dinagdagan ko na rin ng preyon kaya merong gauge manifold doon sa harapan. Itong unit na to ay push start ito. Nasaan ba yung susi? Ito.
So kailangan lang palaging malapit yung susi, lalo na kung ganito na umiilo na yung battery. Ayun, no? Umiilo yung battery ng susi. Okay, kailangan malapit siya para ma-recognize siya, no, yung immobilizer niya. Tapos ito, apakan mo muna yung preno. Pag apak mo sa preno, saka mo ngayon i-start. Ayan. Okay. So ayun yung sinasabi kong ambient temperature. Ayun. 29 degrees Celsius. Tapos yan, lumabas nga, key, battery low. So yun, mahina na yung battery nito. Kaya kung ito medyo malayo, hindi mo to may start itong unit. So since mahina na yung battery, dapat palitan na yung battery. So dito, may mga nakailaw siya. Ayan, dahil sa ito ay galing sa collision, sa bangga. Ayan, makikita nyo po, nakailaw, no? Naka-illuminate yung kanyang TPMS at saka yung traction control. So yan ay maaaring epekto ng collision na nangyari. At makikita nyo rin po dito yung temperatura ng aircon. Ito po kasi ay dual, no? Dual aircon to, dual yung kanyang temperature settings. So nandito po yung sa front, nandito naman yung sa rear. So natitimpla nyo yung temperature ng front AC pati yung rear AC. Ngayon, kung halimbawa po lamig na lamig kayo at umuulan, nung ito ay hindi pa okay, so nakataas yung inyong temperature. Halimbawa, nasa 23, tapos yung isa nasa 24. Kaya lang, pag nabasa nga yung outside temperature sensor na yon, dahil sa mataas yung settings nyo ng inyong temperature, doon siya nag-i-start ngayon na mawala yung aircon. Kasi nga, mali yung information na isinesend ng sensor na yon dito sa inyong HVAC. So ngayon, solve na yon, napakasimple, nakalaylay lang yung sensor, nababasa siya, kaya nagsesend siya ng wrong information. Ngayon, ang lamig na, oh. Lamig na. Tinry ko kaninang basain yon at yun nga, na nag-trip yung aircon, na nawala yung AC, at binabad kasi namin sa, sa malamig na tubig. So, yun po ang trabaho ng sensor na yon. Ngayon, ayusin ko na lamang to. Ayan. Hindi na siya ipinagawa pa ng may-ari kasi siguro pati yung module nito, pati yung yung sensor doon sa harap, kailangan niyang palitan, medyo mahal. So ang maya advice ko sa mga nagda-drive ng Nissan Terra, mag-iingat po kayo dahil kung titignan nyo itong nangyari sa kanyang airbag dito sa front, no, dito sa driver, hindi talaga dapat ito kung makikita mo, yan. Oo, crack talaga yan. Pero ito, paanong lolobo yan? Di ba? Hindi rin naman siya talaga nakalabas doon. So, ito yung kanyang ayan. So, medyo delikado. Sa nakikita ko lang po, sa nakikita ko lang. Kasi dapat ang ini-expect ko dito, talagang sumabog din yan. Kaya ito, medyo malambot yung mga plastic na to, mga kapatid. Oo. Oo, rubberized to kasi medyo yung pagka-plastic niya hindi ganun katigas kasi kung magdi-deploy nga, magkakaroon ng fragments to, napakadelikado, tatama sa mata mo kung matigas. Kaya ito, hindi siya ganun katigas, akala mo rubber. Pero nag-deploy to, hindi talaga siguro sumabog ng ng todo, hindi siya lumobo. Kaya ganito ang itsura niya. Anyway, ingat na lang po kayo. Halimbawa, nakalimutan nyo na i-lock. Kasi nga ito ay wala naman talagang lock. Hindi katulad sa ibang sa mga lumang sasakyan, kapag inalis mo yung susi dito, sa ignition ay maglalak na siya. Ito halimbawa, pinatay mo na at umiikot pa rin yung manibela, ibig bang sabihin nun, ito ay hindi maglalak? So ito, tignan natin kung ganun nga ang mangyayari. Papatayin ko yung engine. Ayan. Okay? So, ito, umiikot pa yan. Hindi naglak eh. Hindi katulad dun sa mga lumang sasakyan, naglalak. Ito ayaw oh. So, paano ito maglalak? Halimbawa, iniwan mong ganito, napakadelikado, baka manakaw, or kung ano man, hindi siya naglalak. Ito pa, pag binuksan mo ngayon, no, may mag-intrude ngayon dito sa loob ng sasakyan at bubuksan itong pinto, ito po ay maglalak na. Ito po, tingnan nyo mga kapatid. Pakinggan, yan mo, lapit mo para marinig. Ayun, naglock na po. No? Ngayon, para mawala yung paglalak nito, kailangan ay nasa iyo yung susi para mai-on mo ulit or maalis mo yung pagkalak nitong manibela. Ito,
Hindi ko hapakan yung preno kasi pag inapakan ko yung preno, mag-start ang engine yan. So hindi ko hapakan yung preno. Ayan, parang nasa ignition. Nakita nyo? Kumalas, no? So parang nasa accessory ka lang. Kaya ayan, no? So accessory, nakabukas yung yung stereo mo. Ayan. Hindi ko muna hapakan, isang pindot ko pa. Ayan, makikita mo naman, nandoon ka ngayon sa on. Naka-ignition on ka. Ayan. Pero kapag inapakan ko na yung brake pedal, ayan, at pinindot ko na itong start button, i-start na po yan. Ayan. So ibig sabihin, kahit na hindi siya nag-lock nung umalis ka, pero once na ito pumasok ka ulit, automatic magla-lock na ito. Ngayon, ito pa mga kapatid. Halimbawa po, napuwersa yung manibela. Ito. Tapos pinwersa nyo, inikot nyo ganyan. Ayan. So yan, persado po yan. Kapag po ito ay nag-lock, at halimbawa, ito na, binuksan ko na to, magla-lock na po yan. Pag binuksan ko to, ayun, nag-lock na po yun. Ngayon, kapag po ito ngayon, ay in-start nyo, mapapansin nyo, papalo ito ng konti. Kasi pwersado yung inyong steering doon sa inyong gulong. Dahil nung pinatay nyo ang inyong engine, medyo pwersado yung kanyang position. Ito, pansinin nyo po, tignan nyo po. I-on ko ngayon, i-on ko lang. Yun, nakita nyo? Pumalag yung inyong manibela. Ibig sabihin, pwersado. Kaya every time po na bababa kayo sa inyong mga sasakyan, kapag push start or start and stop, no, push button ng inyong ignition, lagi nyong sisiguraduhin na hindi po pwersado yung inyong manibela, pati yung inyong mga gulong. Palagi sana nakasentro, ganyan. Yan. Kasi mapepwersa po siya. Okay, papatayin ko na to. Yan. Alisin ko ang pako sa brake pedal, bubuksan ko. Ayun, tumunog na. Okay? So ito, pag pinihit mo, maglalak na yan. Pero wag mo nang pihitin. Kasi kung meron mang ibang magpipihit nito na wala siyang dalang susi, doon pa lang yan maglalak. Pero papakita ko po sa inyo. Ito po, pakita ko po sa inyo. Ayun. Lock na po siya. Alisin ko lang para hindi persado. Ayun. Okay. So yun mga kapatid, na-solve natin ang problema nitong Nissan Terra na kapag umuulan, ay nawawala yung kanyang aircon, no? Intermittent, minsan malamig, minsan hindi, no? Nawawala talaga. Yun nga po dahil nababasa yung sensor na nandoon sa harapan, no? Doon sa likod ng bumper, nababasa yung outside temperature sensor. So yun muna po mga kapatid, narito po ang ilang mga bisita ko nitong mga nakarang araw. At mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Kung nagustuhan nyo po itong vlog na to, at may mga kakilala po kayo na merong mga ganitong mga issues ang kanilang mga sasakyan, pakishare nyo lang po, pakilike at pakisubscribe na rin po ang aking Autorans channel. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.